Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po ito kukunin sa Awit, Kabanata 128, talata 1 hanggang 4. Ito po ay tungkol sa bunga ng pagsunod sa Panginoon. Ang sabi po dito, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na hadika ay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Ang sinumang kung si Yahweh buong puso susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para naman po sa Kanya. Itong ating binasa, ito po ay tungkol sa bunga ng pagsunod sa Panginoon. Kaya may kita natin na talagang may magandang pakinabang, mayroong magandang dulot, may magandang bunga ang pagsunod natin sa Panginoon. At dito, wala kang talo. Hindi pareho kung sa tao ka susunod, depende sa sinusundan mo. Diba? Kung ang sinusundan mo ay mabuti, siyempre mapapabuti ka rin. Pero kung pag masama yung sinusundan mo, mapapasama ka rin. At siyempre yung tao, may limitasyon. Pero ang kabutihan, ang bunga ng pagsunod sa Panginoon, ang sabi doon, hindi tayo magkukulang sa anuman na ating pangangailangan. Sabi doon, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. So napakalaga mga kapatid na sabi nga, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Napakalaga na ang isang tao ay merong takot sa Panginoon. At yung mga taong may takot sa Panginoon, sila ay itinuturing mga mapapalad ng mga tao. Ito yung tumutulak o kaya ito yung nag-aalab sa puso mo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Kasi yung fear na tinatawag dito is yung paggalang, reverence. Yung takot mo is dahil sa respeto, paggalang mo. Ganun din, di ba, sa mga magulang natin. Dahil ginagalang natin, may takot tayo sa mga magulang natin, sinusunod natin sila. Kapag wala tayong takot sa magulang natin, di natin sila ginagalang, nandun yung pagsuway, nandun yung hindi natin pagsunod sa kanilang mga utos, sa kanilang kalooban. Pero dahil ginagalang nire-respeto natin sila, tayo ay sumusunod. At yun ang gusto ng Panginoon. Yung pagsunod na hindi napipilitan, kundi ito ay bunga ng ating pag-ibig, respeto sa Panginoon. Ang pangako niya naman doon, hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. So, hindi tayo magkukulang sa pangangailangan natin. Tandaan natin, iba yung wants, iba yung need. Ang sinabi ng Panginoon, yung pangako niya, hindi tayo magkukulang sa kailangan natin, hindi dun sa gusto natin. Diba? Ano ba yung mga kailangan natin? Siyempre, pagkain. Diba? Yung daramitin natin, yung 3 basic needs natin, diba? Bahay, pagkain, tsaka damit. Diba? Yung mga kailangan, yung hangin, yung tubig. Diba? Yung mga bagay na kailangan natin para mabuhay. Hindi yung yaman sa mundong ito, o kaya yung kasikatan o anong paman. Diba? Kasi kasikatan, katanyagan eh. Pwede ka na mabuhay sa mundo ito kahit wala yan eh. Diba? Yung sasakyan, kahit wala ka naman sasakyan, mabubuhay ka pa rin eh. So, ang kailangan, yun talagang kailangan ng katawan natin o ng buhay natin para magpatuloy tayo na mabuhay at makasurvive, di ba? So, hindi tayo magkukulang sa lahat ng ating pangangailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Yun naman ang mahalaga eh, yung maligaya tayo. Pangako ng Diyos yun. Kung tayo may takot sa Kanya at tayo ay sumusunod sa Kanyang kalooban, ng ating Panginoon, ang sabi doon, tayo ay magiging maligaya. Yung buhay natin magiging masaya, maligaya. Yung buhay po natin, uunlad pa yung buhay natin.
Hindi lang tayo masaya, kundi umuunlad pa. Pag sinabi nating pag-unlad, ito ay sa aspeto ng buhay natin. Diba? Umuunlad ka sa karunungan, sa pangunawa, sa kaalaman, sa pag-ibig, diba? Sa pagmamahal, umuunlad ka sa maraming kaibigan, sa mabubuting gawa. Diba? Yun eh. Hindi lang yun sa material na mga bagay. Minsan kasi pag sinabing pag-unlad, yung tao kasi, lalo pag wala sa Panginoon, ang iniisip agad, material na mga bagay. Hindi ganun, mga kapatid. Yung pagkatao natin, umuunlad yung skill, yung kakayanan natin, nade-develop, yung mga tinatago nating mga talento. Diba? Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na mabunga. Diba? Yung asawa mo, parang ubas na mabunga. Diba? Ibig sabihin, talaga yung lahi nyo dumarami. Amen? Hindi mawawala yung lahi nyo. Diba? Tulad sa akin, sulihon. Sulihon ako. So, may anak na ako na lalaki. May magdadala na ng pangalan ko. Diba? Kung madagdagan pa, di praise the Lord. No? Kung may isa pang lalaki, tapos dalawa na silang magdadala ng apelido ko. Diba? So, makikita natin, hindi mawawala yung lipi mo. Kasi bakit? Kasi, yun nga, sabi mabunga eh. Magiging productive, magiging mabunga. Hindi lang yung sa karunungan, sa kaalaman, kundi kahit sa yung mga kaanak, sa yung mga anak, di ba? Sa yung mga magiging lahi ay talagang hindi mawawala sa mundong ito. Tapos yung mga anak mo, no, bagong tanim na ulibo sa may dulang ng anak niya. Ibig sabihin, talagang sabi kasing ulibo dati, talagang yun eh, isa yun sa mga essential na source of income, kagamit-gamit no, sa time na ito, no, na sa Old Testament, di ba? So ibig sabihin, yung mga anak natin talaga magiging kagamit-gamit, magiging mahalaga, magiging valuable kasi maulibo dati talaga yan eh, valuable kahit pa naman ngayon eh, mahalaga pa rin, di ba? So magiging sila, magiging successful, no? Magiging malaking kapakinabangan, no? Hindi mo magiging sakit ng ulo, kundi magiging pagpapala rin sila sa atin. Di ba? At ang sabi niya pa doon, ang sinumang kung si Yahweh buong pusong susundin. Isa pa ito sa pangako ng Diyos, kung talagang buong puso yung pagsunod natin, hindi yung hap-hap lang. Hindi yung susunod lang tayo kapag gusto natin. Susunod lang tayo kapag maganda yung weather, maganda yung pakiramdam natin, di ba? O kaya may beneficios natin, kaya tayo susunod. Pero pag sacrifices na, parang 50-50 na no? Yung pagsunod natin sa Panginoon. Pero kung tayo ay susunod ng buong puso, susundin siya. Sabi niya, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Napakabuti ng pangako na ito ng Panginoon. No? Yung buhay ay uunlad at laging pagpapalain. Ibig sabihin, yung pagsama ng Diyos nandun sa atin. Kasi ang pagpapala naman na mula sa Panginoon, ayan ay hindi mawawala as long na kasama natin siya. At syempre, kapag sumusunod tayo sa kanyang kalooban, syempre, naroon siya, palaging kasama natin. Pero pag nagdi-disobey tayo sa kalooban ng Diyos, syempre, nalalayo tayo sa Panginoon. Kapag nalalayo tayo sa Panginoon, nawawala yung pagpapala sa atin. Kaya nga sabi, di ba, the wages of sin is death. Pero, ang binibigay ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. At sabi doon, at lahat ng tao, sa Romans chapter 3:23, no, lahat ng tao ay nagkasala at na-come short sa glory ng Diyos. Kaya tayo ay napapalayo sa biyaya ng Panginoon, sa pagpapala ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Yung hindi natin pagsunod dun sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga kung gusto natin na patuloy na ma-enjoy ang bunga ng pagsunod sa Panginoon, at kung gusto natin na patuloy no, maranasan yung pagpapala, yung hindi tayo magkukulang sa ating pangangailangan, nandun yung pagpapala ng Diyos, hindi lang sa atin, kundi sa buo nating pamilya, sa buo nating angkan, ay patuloy na umunlad ang bawat isa
sa bawat isa sa atin, ay patuloy tayong magkaroon ng takot sa Panginoon, may paggalang, may pagrespeto, at buong puso yung ating pagsunod sa Kanya. So yun lamang mga kapatid, at nawan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.